Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, pupunta tayo sa rehiyon ng Samaria at makikilala natin ang mga Samaritano. Alam niyo ba na ang mga Samaritano na binabanggit sa Biblia ay buhay pa rin hanggang ngayon? Makikilala natin ng kaunti ang kanilang pinagmulan, mga kwento, at papasok pa nga tayo sa isang sinagoga ng mga Samaritano. At ngayon, ayon sa kalendaryo ng mga Samaritano, ay Paskwa, kaya inimbitahan tayo na dumalo sa seremonya ng Paskwa ng mga Samaritano na isinasagawa katulad ng sa panahon ng Biblia. Kasama rito, patuloy pa rin nilang isinasagawa ang sakripisyo ng kordero ng Paskwa. Kaya maghanda kayo dahil ang video natin na yon ay puno ng kasaysayan at puno ng mga bagong kaalaman. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Magsimula tayo dito sa bundok Gerizim, na tinatawag na bundok ng pagpapala ayon mismo sa Biblia. At ito ang pinakabanal at pinakamahalagang lugar sa mundo para sa mga Samaritano. Pero sino nga ba at paano nagsimula ang mga Samaritano? Para maunawaan ito, kailangan natin bumalik sa kasaysayan 3,000 taon na ang nakalipas. Nung mayroong isang malaking kahariang Hudyo at sa loob nito, ay naninirahan ang 12 tribo ng Israel. Hanggang sa noong 930, bago ipanganak si Kristo, sa pagkamatay ni Haring Solomon, ang malaking kahariang ito ay nahati sa 2 kaharian. Ang kaharian sa hilaga ay tatawaging kaharian ng Israel at mapupunta rito ang 10 sa mga tribo ng Israel. At ang kaharian sa timog ay tinatawag na kaharian ng Juda. Pero magbabago ang lahat sa taong 722, kasama ang pananakop ng Assyria. Sinira nila ang kaharian ng Israel at kinuha ang 10 tribo ng Israel na naninirahan doon. At ipinatapon sila sa ibang lugar, kaya kilala natin sila bilang ang 10 nawawalang tribo. At nadala rin ang mga Asiryo ng iba pang mga tao mula sa rehiyon, para tumira sa dating lugar ng mga tribo ng Israel. Ayon sa tradisyong Samaritano, sila ang mga natirang tao mula sa kaharian ng Israel. Ibig sabihin, noong pinalayas ng mga Asiryo ang 10 tribo, hindi nila pinaalis ang lahat, kundi bahagi ng mga tribo ng Menase, Ephraim at Levi ay nanatiling nakatira sa rehiyong ito. At sila ang tinatawag na mga Samaritano. Mismo ang Biblia ang nagsasabi sa atin na oo, may mga natirang bahagi ng 10 tribo ng Israel na hindi kailanman napaalis. Ngunit bahagi sila ng kaharian ng Juda, ang kaharian sa timog, lalo na matapos bumalik mula sa pagkakatapon sa Babylonia. Naniniwala sila na ang mga Samaritano, sila nga, ay naghalo sa mga populasyong dinala ng mga Asiryano at na hindi sila 100% bahagi ng bayan at mga tribo ng Israel. At dito nagsimula ang alitan sa pagitan ng mga Samaritano at ng natitirang bahagi ng bayan ng Israel na naninirahan sa kaharian ng Juda. Ang mga Samaritano ay may banal na aklat na tinatawag na Samaritanong Torah, na siyang Samaritanong Pentateuko, at ito ay halos kapareho ng Pentateukong Hudyo. Ibig sabihin, ang unang 5 aklat ng Bibliang Hudyo na may 2 malaking pagkakaiba. Ang una ay ang wika. Makikita natin ito mamaya sa sinagoga, pero sinusulat pa rin nila ang kanilang mga aklat sa wikang Samaritano hanggang ngayon. At ang pangalawang pagkakaiba ay ang bundok Gerizim na kung saan tayo naroroon ngayon. Ang Biblia, maging Hudyo-Kristiyano o Samaritano, lahat ay nagkakasundo na noong pumasok ang bayan ng Israel sa lupang pangako. Kasama si Josue, ito ang bundok ng pagpapala, at ang bundok Ebal, na nasa harapan natin, siya ang bundok ng sumpa. Pero ayon sa mga Samaritano, ang bundok na ito ay higit pa riyan. Naniniwala sila na dito naganap ang paghahandog kay Isaac, na dito rin naroon ang tabernakulo ng bayan ng Israel, at na dito ang lugar na pinili ng Diyos, at hindi ang bundok Moria sa Jerusalem. At dahil sa kabanalan ng lugar na ito para sa mga Samaritano, nagtayo sila dito noong 5 siglo, ibig sabihin, sa panahon ng mga Persyano sa Israel, nagtayo sila mismo rito
ng isang napakalaking templo. Sukat nito ay 20 metro sa 21 metro at ayon sa mga arkeologo, nang matagpuan nila ang lugar, tumugma ito sa paglalarawan ng isang templong Hudyo sa Biblia. Ang mga bato, halimbawa, ay inilalagay bato sa ibabaw ng bato na walang kahit anong simento sa pagitan ng mga bato, walang kahit anong uri ng sealant, sa parehong paraan kung paano itinayo rin ang templo ng Jerusalem. At itong napakalaking templo ng mga Samaritano, ang mga pader nito ay may taas na 8 metro. At ang loob nito ay walang anumang hati ng mga silid o espasyo. Tulad din ng mismong templo sa Jerusalem, ang loob ay isang malaking espasyo at ang paghahati ay ginagawa ng parochet, isang tela. Makikita rin natin na ang espasyong ito na walang hati ay mula noong panahong templo pa ito ng mga Samaritano. At ang templong Samaritano na ito ay lalo pang lalaki noong panahon ng Helenistiko, ibig sabihin mga 2,000 at 200 taon na ang nakalipas, pinalawak nila ang lugar. At ang buong panlabas na bahagi na ito ay bahagi ng pagpapalawak ng mga Samaritano ng panahon ng Helenistiko. Sa kasamaang palad, ang templo ng mga Samaritano ay masisira. Ang lugar ay sagrado pa rin para sa kanila ngayon. At noong panahon ng Bizantino, nagtayo rin sila dito ng isang oktagonal na simbahan na nakikita natin ngayon. Mukhang ito ang bilog na gusali dito sa gitna. Itong lugar na nakikita natin ay sagrado rin para sa mga Samaritano dahil ayon sa kanila, dito itinayo ni Josue ang altar na may 12 bato. Alam nating pumunta siya rito sa bundok Gerizim kasama ang bayang Israel. At ayon sa tradisyong Samaritano, ito ang eksaktong lugar kung saan ginawa niya ang altar na iyon. Salamat, Daddy. Nakatira ako sa Jerusalem. Araw-araw akong naglalakad sa parehong kalsada, bato at lupa kung saan naglakad si Haring David. Hawak ko ang lupa mula sa Temple Mount na maingat sinagip ng mga arkeologo noong dekada 90 sa proyekto ng pagsasala. Ang Temple Mount soil lang ang otorisadong mag-verify at magpatunay ng pagiging totoo at pinagmulan nito. Sobrang saya ko, napakaganda at espesyal nito. Pero higit pa ron, napakalalim ng kahulugan nito. May dala akong bihirang piraso ng kasaysayan mula sa pinakabanal na lugar sa Jerusalem. Dadalhin namin ito sa maraming henerasyon. Dapat magkaroon nito ang bawat Kristiyano habang posible pa. Bawat piraso ay may kasamang pirmadong sertipiko bilang patunay na ikaw ay kabilang sa piling may-ari ng ganitong kayamanan. I-click ang link sa description sa ibaba o i-scan ang QR code para makuha ang buhay na ugnayan mo sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang pagpapadala. Shalom! At ngayon, umalik tayo sa video. Maglalakad tayo ngayon ng magkakasama papunta sa Givat Olam. Sa Hebreo, ibig sabihin nito ay ang walang hanggang burol. At ayon sa tradisyong Samaritano, ito ang sentrong espiritual ng mundo. Alam ko na minsan, nakakagulat isipin na napakasimple ng lugar na yon. Pero para sa mga Samaritano, ito ang sentrong espiritual ng mundo. At para sa akin, ang pinakakahanga-hangang lugar sa lahat ay itong napakasimpleng lugar dito. Ayon sa tradisyong Samaritano, dito naganap ang sakripisyo ni Isaac. Ayon sa tradisyong Hudyo-Kristiyano, ang sakripisyo o halos sakripisyo ni Isaac ay nadanap sa bundok Moria. Sa kasalukuyan, nasa Jerusalem ito. Pero para sa mga Samaritano, ang pangyayaring ito ay naganap dito sa bundok Gerizim at mas partikular pa, dito mismo sa puntong ito, sa likod ng bakod na iyon. At dito sa paanan ng bundok Gerizim, makikita natin na may isang lungsod na malawak ang sakop na napakalaki nito. Ito ang biblical na lungsod ng Shechem, kilala rin sa Portuges bilang Siquem. Makikita natin na may mga lugar sa Biblia na malapit lang sa isa't isa. Ngayon, bababa tayo mula sa makasaysayang bahagi ng bundok at pupunta tayo sa Kiryat Lusa, na siyang modernong bahagi kung saan karamihan sa mga Samaritano ay nakatira ngayon. At dito, makikita na natin ang pasukan ng pinakaimportanteng sinagoga sa lugar na ito. At tulad ng lahat ng sinagogang Samaritano,
papasok tayo ng nakayapak. Tingnan nyo, ang saya! May grupo ng bisitang Hudyo sa sinagoga ngayon para makilala ang kultura at kasaysayan ng mga Samaritano. Yung dalawang binatang nga sa likod ay mga Samaritano. Makikita natin ngayon kung gaano kabuti ang relasyon ng mga tao sa isa't isa. Halimbawa rin ng pagkakaisa ang pagpapadala ng mga Samaritano ng kanilang anak para mag-aral sa sistema ng edukasyon ng Israel kasama ng mga estudyanteng Hudyo. May mga Samaritano ring nagsisilbi sa hukbong sandatahan ng Israel, kaya ipinagtatanggol nila ang estado ng Israel. Dito, binuksan nila ang Torah ng mga Samaritano para ipakita sa amin. Ang mga sagradong teksto at lahat ng nakasulat sa sinagoga ay nasa wikang Samaritano. Sa kabila nito, karamihan sa kanila ay trilingual. Nagsasalita sila ng Hebreo, Arabe at siyempre ang sarili nilang wika na Samaritano na isa ring wikang Semitiko. Sa likod ng berdeng telang ito ay naroon ang Aron HaKodesh, na siyang lugar kung saan itinatago ang Torah at ang mga banal na aklat sa araw-araw. Pero ngayon, lalabas tayo ng sinagoga at pupunta tayo sa lugar kung saan magaganap ang pinakaimportanteng kaganapan ngayong araw. At dito, makikita na natin ang mga paghahanda para sa sakripisyo ng Pasko na magaganap maya-maya lang. Tulad na nakikita ninyo sa likod ko, nagsindi na sila ng apoy at talagang magulo dito. May mga taong dumarating, nag-aayos, naghahanda dahil maya-maya lang magsisimula na talaga ang sakripisyo. At hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang meron dito sa kabila. Kung yung mga butas doon ay para paglutuan ng mga hayop para makain natin pagkatapos, dito naman sinusunog ang mga tira-tira. Alam natin na walang pwedeng itabi mula ngayon hanggang bukas, kaya lahat ng hindi makakain ngayon at mga parte na hindi pwedeng kainin ay dito sinusunog. At ang pinakamahalagang bahagi, ang sakripisyo, dito mismo sa mga hukay nangyayari. Ngayong araw, 60 kordero ang isasakripisyo. Malaking seremonya ito, kaya marami ang dumarating mula sa buong Israel para makilahok at manood. Malapit ng oras mga kaibigan. Nakikita na natin dito ang mga hayop na dumarating. Sa kabuuan, gaya ng sinabi natin, 60 kordero ang isasakripisyo. At ang komunidad ng mga Samaritano, makikita nyo rin sa mga aerial na larawan, lahat sila ay nakasuot ng puti, maliban sa ilang mga pari na may suot na iba't ibang kulay ng damit. At ang mga paring Samaritano ay mga inapo rin ni Aaron. Si Aaron, kapatid ni Moises, ay nabuhay mahigit 3,200 taon na ang nakalipas. At narito ang buong komunidad ng mga Samaritano na binubuo ng humigit kumulang 850 tao. Pero paano nga ba yun kung sa panahon ng Biblia ay tinatayang umaabot sila ng halos 1,000,000 tao? Ang nangyari kasi sa kasamaang palad noong panahon ng mga Muslim, lalo na noong panahon ng Imperyong Ottoman, sila ay nilipol ng mga pamahalaan noon. At umabot sila sa punto na naging 100 tao na lang sila. Sa pagtatapos ng panahon ng mga Turko-Ottoman, ang mga Samaritano ay umabot na lang sa kabuuang 100 tao. At mula noon, muling lumago ang komunidad at medyo malaki ang paglago nito noong panahon ng Estado ng Israel. Dahil dito, nasasaksihan natin ang muling pagsilang ng komunidad ng mga Samaritano. At karamihan sa mga Samaritano ngayon ay nakatira sa 2 lungsod. Ang isa ay dito sa bundok Gerizim at ang isa pa ay sa Holon na malapit sa Tel Aviv. At ngayon, nagsisimula na talaga ang seremonya ng Pasko.
Ngayon na ang oras ng sakripisyo, pero bilang paggalang at konsiderasyon sa lahat, hindi namin ipapakita ang mga larawan ng aktwal na sakripisyo. Sandali pa, makikita ninyo ang mga tao na nagdiriwang matapos ang sakripisyo. Ngayon, kukunin nila, tatatakan ang kanilang mga noo at dadaan na may mga pinggang puno ng tinapay na walang lebadura at mapapait na damo gaya ng nakasulat sa aklat ng mga bilang. May kordero ng Paskwa, mapapait na damo at tinapay na walang lebadura. Sa likod, makikita ang nagliliyab na apoy dahil magsisimula na silang linisin ang mga kordero. Ang balat, lahat ng hindi kakainin, ilalagay sa apoy na ito at susunugin. At ang karne, dadalhin ito sa mga butas kung saan ito iihawin ng ilang oras. Sa hating gabi, babalik ang komunidad ng mga Samaritano dito para kunin ang karne, para dalhin at kainin sa kanilang mga bahay. At lahat na hindi makain mga kaibigan, kailangan sunugin. Kaya kung may natirang pagkain mga kaibigan sa bahay, ibabalik nila dito para sunugin sa parehong apoy dahil ayon sa tradisyong biblikal, lahat ay kailangang kainin o sunugin. Sana nagustuhan ninyong malaman pa ng kaunti tungkol sa tradisyong Samaritano dito mismo sa Samaria. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang video mula sa espesyal na lugar na ito. Isang beso. Shalom, sa muli.